Parang sa isip naming dalawa, parang ang dami naming hindi pa napagkwentuhan about Australia. Kung ano yung parang comparison between Canada and Australia. It's just that ang lamang ng Australia is lamang ang Sydney dun sa mass transportation. Hello fam! Good morning! Maayong adlaw! Maayong gabi sa inyo hadira sa Pilipinas! Good morning! Mag-try nga ako mag-intro ng Bisaya. So, karong adlaw perting inita! O, ita-translate ko. Alright, ayan. Sa Tagalog. Oh. Ita-translate ko ng Tagalog, Daddy. Tingnan natin yung Bisaya to Tagalog ni Mami. Okay? So, Ano sabi mo? akong gisulte? Anong sinabi mo? So, salamat, maayong buntag, maayong adlaw sa inyo hadira. Salamat, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Yeah. Nya karon palakaw na ta. Ngayon, naglalakad na tayo. And dapat magdali ta og lakaw. Dapat bilisan natin ng maglakad at malilate na tayo. Kay malate na migsundo kay Kuya David. At malilate na tayong sumundo kay Kuya David. So, ay good news actually si Mami, pero surprise na una. Merong good news si Mami, pero surprise! Yeah, so that's why good mood si Mami. Yeah. At tingnan natin kung ano. But yeah, we're going to reveal it to you guys soon enough. Ay, nag-English na. So, hindi na kayo. Hindi na kayo mag-Bisaya. Medyo lisod mag-Bisaya. Pag dugay nakawala ka Bisaya, medyo i-process pa mo siya Pero marunong din naman ako mag-Ilonggo. Pag matagal na daw na hindi nagbibisaya, nahililito na siya, hindi na niya alam kung paano magsalita. Paano kung Ilonggo naman? Maayong adlaw sa inyo dira, maayong gabi sa inyo dira tanan. Same translation. Same translation. Di subongga lakat na ta, kay masundo na ta kay Kuya Davon. Dapat ginapaspasan naton kay basi ma-late kita. Tiyan mo na may ara good news ni si Mami pero hindi niya pa gusto singilon, silingon or hambalon. Surprise naman na sa inyo. Ihambal. Di ba? Para ilan na yun? 4 languages na yung nasabi ko, lab. Okay. So anyway, naglalakad lang kami. Magmamadali lang kami muna. Okay fam? So see ya! Ayan fam. Akyat naman tayo at abangan natin. Grabe, daming work. Tayo, Kuratsa ngayon, Kuratsa. And andito si Mommy and si Davon. And umakyat ako kasi naamoy ko ang aming mabangong ulam, which is adobo. Ayan. So, dito lang kami sa bahay and let's see kung ano magiging activity ni Mommy. But although napakita ko na sa inyo kanina, let's do another weather check kasi ibang view dito pag galing sa aming balcony. Yan. Sobrang hot ng Calgary ngayon. Yan. Sarap talagang lumabas pag summer. Tapos, medyo malamig-lamig. Malamig ng konti pa rin yung hangin. So, very, very okay siya. Okay. So, excited na. At i-ask ko na si Maming maghanda na ng lunch at gutom na ako. We'll see ya! So, tapos na naman ang araw natin. At, nakalimang meetings din ako today. So, for now, pasundo na kami kay Lianica. Actually, nauna na si Mommy and si Kuya Davon at excited nang makita si Lian. And then, ang weird thing is, si Davon nag-request ng grapes. So, pinreparean ko siya ng grapes habang maglalakad siya pupunta kay Lian. Kakain. And syempre, maiinggit ang kapatid. So,
may dala-dala din akong grapes for my baby girl. Ayan. So later, tingnan natin kung ano ang gimmick ni Mommy. Pero parang nilabas niya na yung mga goodies namin. Grabe. So sobrang busy namin since pagdating. Ngayon pa lang nag-e-empake ng dahan-dahan si Mommy. Andito na ang baby girl ko. Daddy, water's in the playground. No. Oh yeah, water's in the playground. Okay, alright. We're going home. Mali na kayo. At baka tumalon yung aso. Tumalon yung aso sa gate. Sige ka. No. Don't tease the dog. Let's go. Don't tease the dog. Bye-bye, doggy. Say bye-bye to the doggy. I want to go with us. Yeah, bye-bye, doggy. Pauwi na kami, fam. And kompleto na ang family. Baby! Yeah. Siyempre, the usual nilalakaran natin. With all the nice houses here. Diba? Mga detached houses with their backyards. The dream. Okay. So we'll get back to you later pag na-settle down na namin ang mga kids. So nandito kami ni Donna ngayon at in a sense nakatakas sa mga natutulog na bata. Tulog ng kids. So, Tulog ng kids. Continue ang ating house chores. Yeah, so nagtutupi-tupi. Siyempre ako, support. Kasi isa to sa mga household chores na ayaw kong gawin. Or parang nahihirapan akong gawin. Maglalaban na lang daw siya. Yeah. So might as well, si Donna na lang ang gumawa kaysa sa ginawa ko. Tapos uulitin niya ulit. Diba? Ayan, so nagkukwentuhan lang kami ni wifey dito about our experience in Australia. So napakagandang lugar nga naman talaga. And dumating na tayo dito sa Canada. You saw our videos, nakabalik na. So madaming, parang sa isip naming dalawa, parang ang dami naming hindi pa napagkwentuhan about Australia. Like, mga comparison din. And yeah, basically, there was one comment from our subscriber na nag-ask din na if kung ano yung parang comparison between Canada and Australia. So again, dalawang bansa, yung similarities nila, napakaganda. So first world countries talaga yung dalawang bansa. That's right. When it comes to like living, feel mo safe katulad ng Canada, we feel safe here too. Yung work din is everyone works there. Yeah, kita nyo naman yung brother and sister ko. Sobrang sipag nila. So ganun din, pwede silang mag part-time sa iba, may overtime, similar din sa Canada na may mga ganong aspects ng mga couple na yung iba may double job or iba pa nga triple job just to sustain. So ayun, for the transportation as well, more or less similar, maganda. It's just that ang lamang ng Australia ay yung sa public transportation nila. Cheaper, no? Siguro din, basically, well, it's Sydney, the capital. We haven't been to Ottawa yet. Yeah. So hindi ko alam kung ano yung transportation ng Ottawa. And nagtanong din ako sa ibang friends about Toronto. Feeling ko may nakapunta, and may isang friend kami na nakapunta ng Toronto, nakapunta din ng Sydney. And yeah, our observation is lamang ang Sydney dun sa mass transportation when it comes to train talaga. Sabi ko sa isang video, talo talaga. And I think ang isang magandang train na daw ay sa Vancouver, which is yung SkyTrain. Oh no, kung yun yung pinakamaganda nga. Sa Canada, I think sobrang layo. Kung mas maganda ang SkyTrain sa train ng Toronto, sobrang layo ng gap kung sa pagandahan. Kung sa pamurahan din, medyo lamang din ang Australia. Kasi yung isang friend namin na nabisita namin sa Brisbane, if you've seen the video, meron actually law or parang agreement ang government na 50 cents. Transportation, I think, both the buses and the trains. Yeah. And alam naman natin dito sa Canada, for buses or trains, at least minimum $3 or $2. No? Yeah, $3. So per ride yun. So it's that's super expensive for me. I remember, Daddy, nung nag-Melbourne tayo 2018,
may area sila na free yung Oh zone. yeah, as long as nasa city ka, City ba free yan? na. Yeah. Parang may zone sila doon So na parang free. may ganun din tayo sa Calgary. Basta nandun ka sa downtown, is Yeah. free. Pabalik-balik ka ng train gamit mo. It's free. But yeah, I think mas malaki yung sa Melbourne na area na downtown eh. Pati Pero, yung ano. nonetheless, mas cheaper talaga. Yeah. Overall, I think they have much cheaper transportation cost. Lamang naman ang Canada when it comes to road. Mas malalaki talaga ang road ng Canada. Totoo. So parang ina-explain ko nga kay brother doon, parang may napuntahan kaming highway na parang, what? Highway to? Parang feeling ko parang eskinita kasi masyadong magkadikit eh. And you know, it's right-hand drive, so mas feeling kong mas dikit kasi hindi ako sanay doon sa clearance ng right-hand drive. Yeah. Pero, yeah, when it comes to, lalo na sa Calgary, kung i-compare mo sa Calgary, wow, sobrang lapad ng roads talaga dito sa Alberta or sa Calgary. Kasi feeling ko yung isang purpose is dun idadump yung snow sa parang extra Shoulder, space dun or yung shoulder. Kasi yung shoulder dito is parang isang buong sasakyan. Yeah, isang pwede. lane na kasya eh. So, ang galing. So, yun yung mga comparison. Another thing is, isang similarity when it comes to housing, and we all know this, I think all the Commonwealth countries, including New Zealand, Australia, Canada, Great Britain, lahat yun nagmahalan talaga. So, when I was asking around doon sa Sydney, more or less ang price ng Sydney is comparable dun sa price ng Vancouver or Toronto. Yeah. So, more or less the same sila. So, sa case ng brother ko, since 3 hours, 4 hours away sila, suburb, small town, as you've seen in the video as well, medyo may value yung property nila when it comes to the cost na pagbili nila. So, napakaganda nung property ng brother ko. And then, it cost them around that much, similar to pag parang nag 1 bedroom ka or nag 2 bedroom condo sa Sydney. Sa Sydney. Yun. So, parang ganun. So, more or less the same. And, yeah, yung variable nila, I think the difference is if you get a variable rate dun sa mortgage, pwedeng forever. Forever. So, That's right. Kung nag-lock-in ka, no, not lock-in, but since Nag-start forever siya, nag-start ka ng 3, patuloy ng patuloy kung ano ang variable rate sa market, yun. Pero ang fixed daw, and for Australian residents, please correct me if I'm wrong, dun sa comment below, yung fixed, ang pagkakaalam ng brother ko ay up until 3 years lang. So kung gusto mong mag-fixed lock-in at 4% rate, 3 years lang, and then magre-renew ka ulit. Yeah. So right now, as what I know, ang brother ko ay naka-variable. And then, since pababa ang interest rate, mag-aantay sila ng kung kailan bababa, and then saka sila magla-lock-in for that 3 years, and so on and so forth. And then this is what really surprised me when I asked my brother about the minimum wage. So parang casual conversation lang, and bigla ako nagtanong, anong minimum wage ng Australia, fam? $26 ang pagkakaalam ng brother ko. And hindi ako makapaniwala. So ni-research ko. Kasi hindi ako makapaniwala ng 26, sobrang taas nun. Yeah. Compared sa Canada. So nag-research ako, more or less merong 24 sa ibang states or provinces ng Australia. Pero when it comes to like the bigger cities and all, or provinces, nasa pataas talaga siya ng 24, 26. Grabe, no? Again, compare naman natin sa Canada. 2 months ago, nag-update ako dito na medyo ikinatuwa nating lahat na ang minimum wage is mag-i-increase from other provinces ng 16, 15 to 17 and 18. Yeah. Fam, ang gap ng currency ng Australia and ng Canada ay konti lang. Lamang ang Canada, say 10% siguro. Parang gano'n, mas malakas ang Canada. So, pag i-compare mo, lamang na lamang yung minimum wage ng Australia compared to Canada.
So I don't know what happened, paano nila ginawa, but that's the reality. Yeah. Lamang ang minimum wage ng mga Australians compared to us Canadians and permanent residents here in Canada. Since ako ang nagpapagas, mura talaga ang Alberta. Kasi syempre this is the gas, oil and gas powerhouse of Canada. Mura talaga sa Alberta. Yep. Pero sa price ng Vancouver and I think also in Toronto, comparable sila sa price ng Australia. So more or less the same. Sa economics nga, medyo hindi ko nga magets bakit siya the same. Kasi meron tayong supply dito. Nandyan lang ang Vancouver and Toronto. Bakit hindi at least mahal lang ng konti sa Alberta? Correct me if I'm wrong. I think limited or wala silang oil. Pero bakit parehas ng price ng Toronto to Vancouver? So, there is some economics there that I don't understand. And perhaps dun sa comment din, pwede nyo akong i-enlighten, please. Yeah. Pero I know that there would be import, export, exchange. Siguro yung oil supply nila or gas supply nila comes from Malaysia, which is closer and everything. But I don't know. Medyo hindi ko siya magets masyado. What's similar, another topic, is the immigration. So, pinag-uusapan talaga dun ang immigration. Yeah. And they're very, very strict about it. I'm not sure how strict or sing strict na sila ng Canada, but from what I felt there and from what I heard, strict na sila like before pa. Yeah. So, mas parang, in a sense, mas nagsasala sila compared sa Canada. And, I think mas may targeted or may purpose and intent yung immigration nila. I'm not saying na yung Canada is nagpaparating lang na nagpaparating, pero there was a time na Canada talaga ay open na open. Yeah. Parang ang Australia, nag-open sila, pero not as much as Canada. So when we were deciding actually kung Australia or Canada, there was really one option or one thing talaga na kinonsider ko, which is ang schooling ng mga kids. Yeah. Kaya in a sense, nag-pursue kami ng Canada kasi even if you're a temporary resident, nandyan lang yung school, punta ka lang sa school, your kids would be able to go for free. So Australia, if you're a student there, or you're a temporary foreign worker there, you need to pay for the school of the kids. And how much? First world country for sure. More than $500. I'm pretty sure that's more than $500 a month. So, kaya kami nag-Canada. That's one of the reasons why. Ayan, so syempre nag-share lang kami. Napapag-usapan namin ni Donna na, oh wow, kung dito tayo sa Australia, ganito, mainit. But then again, syempre kung nasa Canada naman, well, yun pala yung isang difference talaga. Isang Australia, kung nasa Australia ka, hindi mo masyadong ramdam na nasa abroad ka. Para ka lang nasa Pilipinas. Yeah, Asia. Kunyari, Asia. nasa Surfers Paradise Thailand. Yeah. Ang feeling ko lang ay nasa Baler ako or nasa La Union ako na nilagyan mo ng sobrang daming buildings and iba-ibang lahi. Yeah. And syempre, better roads, and malaking city. But parang feeling ko ganun siya. Kasi nga, tropical yung surrounding, yung mga puno halos the same. Yung init, malamig lang ng konti ang Australia compared sa Pilipinas. Paano na Pa-winter na. So, pero pag mainit din doon, nag-bushfire din and all. Yeah. Ang Canada kasi, nasa abroad ka talaga. Like legit, 4 seasons of weather talaga. Exactly. And when you're in Alberta, yung winter ay winter talaga. Yeah. So parang feel mo yung summer, fall, winter, spring, malaking pagkakaiba talaga. Ayun, so there are a lot of considerations din talaga nung time na nagpa-process kami ni Donna ng paper. Kasi at the same time, meron kaming Australian submission or application and then as well as Canada. But at that time, sobrang open ng Canada, kaya
sobrang bilis. Like, in a month. Oo. In a month, Parang kuha lapit namin na, no? ang student permit ni Donna. Actually, nagtagal lang kami sa Singapore. It's because of Donna's work. And parang sinakto namin. Kasi 3 months siyang kailangan mag-tender ng resignation. It's because she's a flight attendant. So parang need nilang may process pa. Yeah. And then i-revoke pa yung mga security clearances mo, love, That's right? And then, yeah, ang dami-daming sa Singapore eh. Parang black and white process by process talaga. And then, ayun. So, sakto din na after 3 months, yun na yung time na lilipad kami. So, parang Sinakto sweet namin. spot talaga siya. Saktong-sakto. Sinakto ba na? Yeah. Naalala ko nga, may time na parang yung last month mo, ayun yung wala ka ng pass. Right? So, parang pag na-delay tayo, kailangan natin umuwi ng Pilipinas kasi wala ka ng visa kasi parang sinakto sa na loob natin ng lahat Canada yun at sa loob ng Singapore rather eh. So, ang galing. So, ayun. And sana may natutunan kayo on today's video. At yeah, perhaps siguro may mga snippets pa kaming ma-share about Australia. But again, yung bansang dalawa, sobrang ganda. Either or, it's the best country that you could live in. Okay? Nasa preference lang naman Nasa ng bawat preference na lang talaga isa, ng bawat isa. Totoo. Yeah. Kasi, kung gusto nyo naman na, I mean, para sa amin kasi, na-experience namin tumira dito, and nakakapunta din kami sa Australia. So, na-way namin kung saan kami mas siguro komportable na, and kung ano yung gusto naming ma-settle down para sa kids din. Yeah. So siguro there is a lingering question kung mapapalipat kami ng Australia. Hindi pa namin talaga napapag-usapan ni Donna. But that would be in another video next week. Okay, ayan. So, dito na namin tatapusin ang video na to. Yeah, at gabi na rin. Gabi, pero yeah, it's sunny, it's summer. So, gabi na. And yeah, thanks again for watching, guys. Thank you. Again, salamat sa pagsama sa amin sa whole Australia trip namin. And sa everyday life natin dito. Oh, yeah. And kung gusto nyo panoorin yung Australia trip namin, meron siguro akong 20-30 videos na na-compile doon. Sinama ko talaga at chinaga ko talaga isa-isa yung mga lugar. Para madaming details. Kasama din namin kayo. Yeah. Diba? And then madaming family pictures, family videos, family bonding. Para din sa amin. Na parang pag na-miss namin ang isa't isa sa pamilya. Okay? So that's all for today. And thanks again for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Okay, so see you on the next video and hang loose!